Sa kaharian ng Barbania, merong isang hari na may malubhang sakit dahil sa masamang panaginip na tungkol sa kanyang anak. Ang lubha na ng sakit ng ama niyo. Kailangan na natin siya ipagamot. Kaya, ipinatawag na ang lahat ng magaling na manggagamot sa Barbania upang alamin kung ano ang sakit ng hari at ano ang lunas ito. Nawawala na ang pag-asa ang kaharian ng Barbania. Isang araw, may isang misteryosong manggagamot na pumunta sa kaharian upang sumubok sa lunasan ng hari. Na ang isang huli na manggagamot na sumubok na lunasan ang sakit ng hari. Matapos ang aking paggamot sa hari, nalaman ko ang sakit nito. Isa lamang ang tanging lunas ng sakit ng hari. Ito ay awit ng ibong Adarna. Saan ba namin matatagpuan ang mahiwagang ibon na yan? Ipadala mo ang iyong mga anak sa bundok Tabor at doon hanapin nila ang puno ng Piedras Platas kung saan matatagpuan ang ibong Adarna. Nabukasan, ipinadala ng hari ang kanyang anak na panganay na si Don Pedro upang sumubok na hanapin ang ibong Adarna para sa lunas ng kanyang sakit. Humingi si Don Pedro ng kabayo upang sakyan papuntang bundok Tabor. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakbay si Don Pedro, namatay ang kanyang kabayo dahil sa kapaguran. Si Don Pedro ay naglakad na lang at sa mahabang paglalakad, kanyang natanaw ang bundok Tabor. Nang nakarating siya sa bundok, nahanap niya agad ang puno ng Piedras Platas. At doon siya naghintay sa ilalim ng puno para sa ibong Adarna. Sa hindi katagalan, dumapo na ang ibong Adarna sa puno at doon ang ibon ay umawit. Dahil sa magandang himig ng ibon, si Don Pedro ay kaagad na nakatulog. Matapos ang ikapitong kanta ng ibong Adarna, ito ay nagdumi. Si Don Pedro ay nahulugan nito at siya ay naging bato. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin bumalik ang panganay na anak ng hari. Don Diego, ikaw ang aking ikalawang anak. Ngayon, ikaw naman ang inaatasan ko na sumubok hulihin ang ibong Adarna. Masusunod po, Amang Hari. Ni Don Pedro, naghumingi siya ng kabayo upang sakyan papuntang bundok Tabor. Matapos din ang mahabang panlalakbay, kaniyang narating ang bundok Tabor. Kagaya ng kaniyang kapatid, madali niyang nahanap ang puno ng Piedras Platas. Nakakapagod ang aking paglalakbay. Siguro ako muna ay magpapahinga sa ilalim ng puno. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga, dumating ang ibong Adarna.
ito ay umawit at si Don Diego ay nakatulog. Nagsimula na rin magdumi ang ibong Adarna at nahulugan si Don Diego at naging bato. Sa kaharian ng Brabania, ang hari ay balat buto na dahil sa kanyang sakit. Ilang buwan na ring hindi nakabalik ang dalawang prinsipe. Ama, ang iyong sakit ay malubha na at hindi pa rin nakabalik ang aking mga kapatid. Kaya ako ay hihingi ng pahintulot sa iyo upang ako naman ang sumubok na hanapin ang ibong Adarna. Ayaw ko na maging katulad ka ng iyong mga kapatid na nawala na lang ng parang bula at hindi na bumalik. Ama, nagmamakawa ko sa iyo. Ako ay pahintulutan mo na hanapin ang ibong Adarna para sa lunas ng iyong sakit. Ikaw ay pahintulutan ko, ngunit mag-ingat ka upang hindi ka mawala, kagaya ng mga kapatid mo, at ipangako mo na ikaw ay umuwi ng buhay kasama ang ibong Adarna. Si Don Juan ay hindi humingi ng kabayo sa kanyang ama. Bagkus, siya ay nagdala lamang ng mga pagkain. Sa matagal na panahon ng paglalakbay ni Don Juan, nakakita siya ng isang leproso na humihingi ng pagkain sa kanya. Kahit kaunti na lamang ang pagkain na kanyang dala, ibinigay na ito sa leproso dahil naaawa siya. Kapalit naman ito ay tinulungan siya ng leproso upang mahuli ang ibong Adarna. Ikaw rin ba ay isa sa mga tao na sumubok hanapin ang ibong Adarna? Ibong Adarna ay hindi lamang ordinaryong ibon at ay mahiwaga at inkantada. Tutulungan kita. Paano? Ikaw ay lumakad sa bundok ngunit huwag na huwag kang titigil sa puno ng Pedras Platas. Ikaw ay maglakad at makakita ka ng bahay. Doon, ikaw ay kumatok at tutulungan ka ng mabait na ermitanyo na nakatira doon. Mat po, ako na po ay tutuloy na. Sinunod ng prinsipe ang payo ng matandang leproso at tumigil ito sa bahay ng ermitanyo. Tao po, ako po ay si Don Juan. Ipinadala po ako ng leproso upang iyong tulungan. Kung ganun, ikaw ay pumasok sa aking munting tahanan. Marami na ang sumubok na kunin ng ibong Adarna, ngunit sila ay hindi nagtagumpay. Ito ang mga kagamitan na makakatulong sa iyo. Ito ang matalim na labaha. Sugatan mo ang iyong palad at lagyan nitong dayap. Bawat kanta ng ibong Adarna upang hindi ka makatulog. At pagkatapos na ang ikapitong kanta ng ibong Adarna, ito ay magdudumi. Ikaw ay umilag dito kung ayaw mong maging bato. At panghuli, ito ang gintong sintas. Ito ay gamitin mo upang huliin ang ibon. Si Don Juan ay nagpasalamat sa ermitanyo at pumunta na sa puno ng Piedras Platas upang hulihin ang ibong Adarna. Dumating ang ibon at dumapo sa puno. Ito ay nagsimulang umawit. Muntik nang makatulog si Don Juan. Buti na lang at siya'y handa. Kanyang sinugatan ang kanyang kamay gamit ang labaha at binuhusan ng dayap. Nagpatuloy ito hanggang matapos ang ikapitong awit. Matapos umawit ang ibon, ito ay nagsimulang magdumi. Si Don Juan naman ay umilag upang hindi mahulugan. Pagkatapos, nakakuha ng pagkakataon ang prinsipe na hulihin na ang ibon. Kanya itong hinuli gamit ang gintong sintas at nagtagumpay. Pinakanta ng prinsipe ang ibon at ang mga kapatid na naging bato ay bumalik sa dating anyo. Nagsilakad na ang magkakapatid upang bumalik sa Brabania kasama ang ibong Adarna. Habang sila ay naglalakad, umigting ang ibang damdamin ni Don Pedro. Si Don Pedro ay nagpahuli sa paglakad kasama si Don Diego. Don Diego, kung gusto mong tayo ang tatanghalin na nakukuha ng ibong Adarna, sundin mo ang gusto ko. Don Juan ay ating pagtataksilan, papatayin at iwan dito upang tayo ang magdala ng ibon sa ating ama. Kahit hindi nagustuhan ni Don Diego ang plano ng kapatid,
Sumunod pa din ito sa kaniyang nakakatandang kapatid na si Don Pedro. Binugbog ng dalawa si Don Juan, pinagtadatyakan, sinampal at sinuntok. Si Don Juan ay hindi nang laban sa kanila at tinanggap ang pinagagawa ng dalawang kapatid. Nang mawala ng malay si Don Juan, kanila itong iniwan at umuwi sa Berbania dala ang ibong Adarna. Sa kaharian ng Berbania, nagbalik ang dalawang prinsipe dala ang ibong Adarna.